Sumapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumanyong lahat ng pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang These Are the Days, My Friend, the series. The Kings of One Israel. Sina Saul, David at Solomon. Nagmula ang paghahari ng Israel sa kay Saul. Mula nung last na hukom na si Samuel. Ito ay nung humingi ng hari ang Israel sa magitan ni Saul. Ang pangalawa ay si David, pangatlo ay si Solomon. Ang ginawa ko dito ay ang 4 year second month ni Solomon, ito yung part ng 480 years na magmula sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1, ito sa 4th year and second month ni Haring Solomon. Kung kaya dito, hanggang dito lang ito yung 480 years. Ang next part na naman ay ito naman yun ang part ng 419 years na magmula ng 1019 BC hanggang sa 600 BC. Ito ang umpisa ng 1019 BC. Si Solomon ayon sa mga banal na suratan sa 1 King chapter 11 verse 42. Si Solomon ay naghari ng 40 years. Ngunit ang 4 years ay dito na part na ng 480 years, bilang na dito sa 480 years. Kung kaya ang 40 years ni Solomon ay 36 na lang bibilangin dito sa part ng 419 years. Kung kaya meron tayong bilang mula umpisa hanggang sa taong kasalukuyan. Kaya ito yung mga taon niya, at ito naman yung mga BC, taon BC in BC form. Counterpart ito, at saka yung time sequence, bilang ng mga taon at ang BC form. Okay, ito yung 1019 BC to 600 BC. Ito yung total ng 419 BC. At ito yung unang bilang niya ay ang 36 years si Solomon. Sinundan ni Roboam hanggang sa kay Sidikias, hanggang sa bumagsak ang Jerusalem dito. O kaya, ito yung topic, ito lang ang topic ngayon. Sa 40 years ni Solomon, ito yung 36 years. Makikita naman sa 1 King chapter 11 verse 42 na 40 years si Solomon na naghari. Ito ay ang bawasan ng 36 years na dito sa bilang na dito sa 1019 BC. At ito ang topic ngayon sa 4 years ni Solomon ang 2 months. Dito sa 480 years naman na nabibilang doon sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 hanggang dito sa 4th year second month ni Solomon sa 1019 BC. O kaya ito na dito ako sa isa. Ito. Si Solomon ay anak ni David kay Batseba na dating asawa ni Urias, at si David naman ay anak ni Jesse na anak ni Obed, anak ni Boaz na anak ni Salmon, na anak ni Naason, na anak ni Aminadab na anak ni Ram, anak ni Hesron, anak ni Faris, na anak ni Huda, na anak ni Jacob, apo ni Abraham. At si Saul naman ay buhat sa anak ni Cis, na anak ni Ner, anak ni Jeiel at Maaka. Ito si Jeiel at Maaka, ito yung nagtatag sa bayan ng Gabaon. Ito mula sa lipi ni Benjamin. Iba ang lipi ni Saul, kung kaya dapat dito kay Saul ang magmula ang paghari sa Israel. Ngunit nagkaroon ng malaking problema kay Saul, nagkasala siya at nalipat kay David ang mga pangako ng Diyos. At si Samuel naman dito ay buhat kay Elkana, anak ni Elkana, nagbuhat sa lahi ni Kuat, na anak ni Levi, na anak ni Jacob. Marami pang henerasyon ang napapaloob dito. O kaya dito ako sa topic na ito kay Solomon. Ang 4th year and second month ni Solomon, ito yung huling part sa 480 years. Huling part sa 480 years na magmula ng 1499 BC to 1019 BC. Ang 1019 BC, ito yung 4th year and second month ni Solomon. Okay, ito yung 4 years. Ang sumunod dito ay ang kay David. Si David ay naghari noong namatay si Saul. 30 years ang kanyang edad. At naghari siya ng 40 years. Ang sabi doon, 7.5 sa Hebron at 33 sa Jerusalem.
O kaya ano po ito, 40 years. 70 years ang kanyang edad, kabuuan ng kanyang edad dahil sa 30 years yan maghari at 40 years siya ang kanyang panunungkulan, kaya 70 years ang kanyang kamatayan. Nakikita ito sa 2 Samuel chapter 5 verse 4 na si David ay nagsimulang maghari ng 30 years old at naghari siya ng 40 years sa 7.5 years sa Hebron at 33 sa Jerusalem. At ang sinundan ni David ay si Saul na naghari ng 50 years old ang kanyang edad nung maghari at 22 years yung naghari. Kaya ang kanyang edad ay 72 years yung nang mamatay. Nung pagkamatay ni Saul, ang kanyang anak na si Isboset ay kinuha ni Abner upang maging hari at naghari ito ng 2 taon. Ngunit ang 2 taon ni Isboset ay bilang na dito sa paghari ni David dahil nung mabalitaan ni David na namatay si Saul. Doon si David dito sa mga lupain ng mga Filisteo dahil kaibigan niya ang hari doon. Umahon siya sa Jerusalem at pagdating niya sa Hebron ay binusan siya ng lingis upang maging hari. Kaya doon siya naghari sa Hebron nung pagkamatay ni Saul. Kung kaya ang 2 taon na paghari ni Isboset na anak ni Saul ay nabibilang na sa kay David, pag-umpisa kay David. At ito kay Saul 22 years, 50 years ang kanyang pamamahala dahil si Saul ay given ang kanilang edad at saka si David sinubukan kung kunin ang kanilang mga edad at ang mga taon. At bago kay Saul, si Samuel muna ang last na hukom ng Israel. Nanungkulan siya ng 20 years. 20 years si Samuel. Sa 1 Samuel chapter 7 verse 2, 20 years ang kanyang panungkulan. From 1105 BC to 1085 BC. At bago kay Samuel ay nung time ni Noemi at Elimelech, nung isang pamilya na nakipamayan sa Moab, na nagkaroon ng tagutom ang Israel, ang Huda noon, may anak siyang dalawa, si Mahalon at si Kilion. Ang asawa nito si Elimelech at nakapag-asawa ng dalawang Moabita, si Ruth at saka si Orpha. Mga 9 na taon namatay si Elimelech, mga 10 taon na sabi sa Ruth chapter 1 verse 4 to 5. Mga 10 taon ay namatay si Elimelech, namatay si Mahlon at Kilion, naiwang ulila si Naomi. O kaya naisipan niyang bumalik sa Jerusalem at sumama ito si Ruth. Si Ruth ay naging asawa ni Boaz na ama ni Obed, na ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Kumbaga, ito lolo sa lolo na si Boaz. O kaya may mga kamag-anakan si Haring David sa Moab, ang mga kamag-anakan ni Ruth na kanyang lolo ng kanyang lola, ina ng kanyang lola. At sumunod, at bago kay Ruth, si Samson, 20 years ng pamamahala, Hukom chapter 15 verse 20. 20 years na pamamahala si Samson from 1134 to 1114. At bago kay Samson, si Abdon. Si Abdon ay 8 years na namamahala, Hukom chapter 12 verse 14. Okay, ito yung scale niya, chart of generation table. Ito yung pinaka para dito lang to. Kaya ito ang mga bilang ng mga taon, year count mula umpisa hanggang kasalukuyan. Ito naman ang year count, year BC form. Pataas ng edad, pataas ng taon hanggang pababa sa 1 AD. Kung kaya nakukuha ang mga taon, ito yung magmula sa paglikha ng tao. Dito naman ito magmula ang mga bilang na ito. Ito ang pinagmulan niyan. Ang 1499 ay dito nagmula at ito na ang sequence of time. Pabalik ito hanggang sa paglikha ng tao. O kaya ito yung mga sequences: 63, 124, 119, 22, 17, 27, 41. Ito yung 2188 BC at 188 years year count. 40 years na bibilang to 2148 count. 142 years na nabibilang. Ito naman yung 2006 year count.
At itong 350 na mabibilang, ito yung 1656 year count. Ito yung time na bumaha sa daigdig, yung time ni Father Noah. 969 si Father Methuselah, at si Father Noah ay 600 years bumaha sa daigdig. Ito naman yung time sequences. O kaya ito yung sinimplify ko rito sa mula ng 1499 BC katumbas ng 2601 year count years. Kung kaya ito na yung mga sequences niya. Sa 2256, ito yung pagkamatay ni Jacob sa Ehipto, 1844 BC. 2229, ito naman yung 2229 ng ang 2229 or 1871 BC, ito yung pagkamatay ni Isaac sa edad na 180. Genesis chapter 35 verse 28 to 29. Ang 2188 ito yung kamatayan ni Eber sa edad na 464. 139 naman si Isaac at 79 si Jacob. Ito pa ba, ito na yung 2188 na mabibilang at ito'y katumbas ng 1912 BC. At 2148, ito naman yung 2148. 2148 itong 2148. Ito naman ay katumbas ng ang 2148 katumbas ng 1952 BC. At ang 2006 ay katumbas ng 2094 BC. 1656 nung bumaha sa daigdig, katumbas ito ng 2444 BC. Okay, ito na yung mga sequences of time na may katumbas ng year count to BC. Ito yung year count from year 1 hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito yung hanggang dito sa 4100. Year BC, ito yung from sa kabuuan hanggang sa 1 AD. Okay, dito na ako magtatapos sa bahaging ito. Binabahagi ko rin sa inyo ang Malakay chapter 3 verses 8 to 12 na tumutukoy sa ikapo. Ang Juan chapter 14 verses 1 to 13 tumutalakay ito sa Ama at Anak ay Isa. Juan chapter 16 verses 13 to 15 tumutalakay ito sa Ama, Anak at Espiritu Santo ay Isa. At ang Gawa chapter 9 verse 5, ito ay tumutalakay kay Jesus na siyang Espiritu Santo nung si San Pablo Apostol ay pinaghimalaan na siya mabulag nung siya taga-usig pa ng simbahan ni Jesucristo. Ito yung pakilala na si Jesus ay ang banal na Espiritu Santo. Sumayin lahat ang pagpapala ang Diyos Ama sa pangalan ng Jesus. Amen.